Napagpasyahan na ng pinakamataas na antas ang paglusob ng Estados Unidos sa Iran at itinakda na rin ang mga pangunahing target para sa malawakang operasyong militar. Tinitiyak ng mga Amerikanong eksperto na sa tabing ng diplomasya, sinimula na ni Donald Trump ang paglusob. Noong Huwebes, ipinahayag ng presidente ng Estados Unidos na ipagpapaliban niya ang mga pag-atake sa sektor ng enerhiya ng Iran ng 10 araw hanggang Abril 6 para bigyan daan ang negosasyon. Iginiit ni Trump na mismo mga Iranian daw ang humiling nito. Ayon sa mga taga-Tehran at taga-pamagitan, hindi umiling ng pahinga ang Iran kay Trump. Tinanggihan ng Iran ang mga kahilingan ni Donald Trump at nagmobilisa ng 1 milyong mamamayan sa hukbo at korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon para labanan ang panlupang pagsalakay ng mga Amerikano. Dagdag pa rito, nag-anunsyo ang Estados Unidos ng pagpapadala ng isa pang 10,000 sundalo. At ngayon, sa Pentagon ay nagbigay pa ng pahiwatig kung alin mga pasilidad ang handang sakupin ng hukbong Amerikano bilang una. Pag-uusapan natin lahat ito sa episode na ito. Ako si Alex Ipechi, talakayin natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, hinihiling ko ang suporta ninyo sa channel sa pamamagitan ng like, subscription at kung maaari, sponsorship o donasyon. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Maraming salamat sa inyong suporta. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel ko na Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya naman, ilang Amerikanong pahayagan na tumutukoy sa kanilang mga source sa White House at Pentagon ay nagsabi na napagdesisyonan ng paglusob ng US sa Iran at ang lahat ng iba pa ay usok lang ng digmaan. Halimbawa, sinabi ni Trump na dahil sa hiling ng Iran, ipinagpaliban niya ng isa pang 10 araw ang pag-atake sa sektor ng enerhiya nito. Pero kahit ang mga tagapamagitan, hindi na natin pinag-uusapan ang Tehran, kundi pati na rin ang mga tagapamagitan sa mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran ay nagsasabing hindi humiling ang Tehran sa Washington na ihinto muna ang mga pag-atake sa mga energy facility ng bansa. Sinabi ni Trump na ang kanyang deadline na 48 oras na nag-expire na, paalala ko, nung Lunes pa, ay pinalawig na ngayon hanggang Abril 6. Sa huli, sinabi ng mga opisyal mula sa Tehran na hindi humiling ang Iran ng anumang 10 araw na pahinga. Tinanggihan nila ang 15 puntong plano ni Trump para tapusin ang digmaan at inatake ang kanilang energy facility. Sinabi lang nila, anong pahinga Trump? Noon, matapang mong binitawan ng 48 oras ultimatum kung wala, aatakein mo ang sektor ng enerhiya. Lumipas ang 48 oras sabi ni Trump, bibigyan ko pa ng 5 araw kapag walang mangyari, siguradong aatake na ako. Natapos ang 5 araw sabi ni Trump, dagdagan pa ng 10 araw parang biro lang. Pagkalipas ng 10 araw, dagdag pa uli ng 5 araw. Sabi ng mga tagapamagitan, nag-alok ang Estados Unidos ng 15 puntong planong pangkapayapaan nang ibig sabihin ay pantanggal ng mga parusa. Kapalit ng mga kompromiso mula sa Iran sa lahat ng mga kontrobersyal na issue, kabilang ang programang nuklear at missile, pati na rin ang suporta sa mga armadong grupong panrehiyon. Hamas, Hezbollah, mga Houthi at ang Axis of Resistance sa Iraq. Hiniling ng mga opisyal ng Iran sa Estados Unidos na bawasan ang labis nilang hinihingi bago payagan ng pulong o call sa posibleng tigil putukan. Tinanggal din nila ang posibilidad na pag-usapan ng missile program ng Iran bilang panimulang punto ng negosasyon at ayaw nilang mangakong ititigil ang pagpayaman ng uranium mapakailanman. Sabi nila, siguro pansamantala lang. Ayon sa mga tagapamagitan, maliit pa rin ang tsansa ng tigil putukan dahil parehong may matinding kondisyon ng Iran at Estados Unidos na di katanggap-tanggap sa isa't isa. Sa huli, tumataas ang panganib ng digmaan sa lupa, lalong tumatagal ang banta ng pansamantalang digmaan. Isinasaalang-alang ng Pentagon ang posibilidad na magpadala ng karagdagang 10,000 sundalo sa gitnang silangan upang palawakin ang mga opsyong militar ni Pangulong Trump. Ang contingent na binubuo ng 10,000 sundalong panlupa ay magsasama ng impanterya at, mahalaga, mga nakabaluting sasakyan. Ito ay magdadagdag sa hanay ng humigit kumulang 5,000 na mga marinong sundalo at 1,000 paratrooper mula sa ika-82 Airborne Division na naipadala na. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang eksaktong lokasyon ng mga tropa sa gitnang silangan, ngunit malamang na sila ay mapapadpad sa loob ng abot ng Iran at ng isla ng Khark na isang mahalagang sentro ng pag-export ng langis sa baybayin ng Iran.
Paulit-ulit nang sinabi ni Trump na bubuksan niya ang kipot ng Hormuz, mag-isa man o may kaalyado. Ngayon, hindi na rin itinatanggi ng White House ang posibilidad na ito. Halimbawa, narito ang pahayag ng Deputy Press Secretary ng White House na si Anna Kirilova. Lahat ng pahayag tungkol sa pag-deploy ng mga tropa ay magbumula sa Department of Defense. Tulad ng sinabi na natin, laging may lahat ng opsyong militar si Pangulong Trump. Pero ang isla ng Heart ay isa lang sa mga posibleng opsyon para sa operasyon ng US sa lupa. Ayon sa Axios, tinitingnan ni Trump ang ilang opsyon para sa military escalation laban sa Iran at ilan dito ay may kinalaman sa mga estratehikong isla sa Gulpong Persiko. Ang kahalagahan ng mga isla ay dahil sa kanilang lapit sa kipot ng Hormuz at sa ilang kaso sa kanilang papel sa industriya ng langis ng Iran o sa depensang militar nito. Nakatuon si Trump sa pagsakop at pagpapanatili ng mga isla ng Iran na ito. Ang Pentagon ay gumagawa ng mga opsyong militar para sa isang matinding at mapagpasyang atake sa digmaan, kabilang ang mga operasyong panlupa at pambobomba. Kasama sa mga planong pinag-aaralan ang mga proyekto para sa iba't ibang isla sa Golpo, kaya iminumungkahi kong talakayin kung bakit interesado ang Estados Unidos sa mga isla at tingnan ang kanilang kahalagahan. Una ay ang isla ng Khark na matatagpuan mga 24 na kilometro mula sa baybay ng Iran at nagbibigay ng halos 70% ng export ng krudong langis ng bansa. Sa isla, mahalaga ito sa reyon dahil may reserba ng sariwang tubig na tinitiyak ang kabuhayan ng mga residente at pangunahing infrastruktura. Sa isla, libu-libong tao ang nakatira, karamihan ay manggagawa sa langis. Pinapayagan ng malalalim na tubig sa isla ang mga malalaking oil tanker na dumaong. Maaring mapatigil agad ang pag-export ng langis ng Iran na karamihan ay napupunta sa China dahil sa pagsakop sa isla ng Khark. Ngunit ang pagsalakay at pananatili sa isla ay maglalagay sa mga tropang Amerikano sa mas direktang putukan ng mga Iranian. Ang ikalawang target ay ang isla ng Larak, nasa makitid na bahagi ng kipot ng Hormuz at mahalagang export point ng industriya ng langis ng Iran. Ginagamit ng Iran ang isla ng Larak na mayroong network ng mga bunker at mga bangkang pandigma na kayang sumira ng mga kargamentong barko para magbantay sa kipot ng Hormuz at mapanatili ang kontrol dito. Maaring limitan ng pagsakop sa isla ng Larak ang kakayahan ng Iran na habulin at maglagay ng mga mina sa kipot at makatulong sa Estados Unidos na mabasag ang kontrol ng Iran sa paggalaw ng mga barko roon. Ang ikatlong layunin ay ang isla ng Abu Masa at ang maliliit na isla ng Tumba sa paligid nito. Matatagpuan ang mga ito malapit sa kanlurang pasukan ng kipot ng Hormuz sa pagitan ng Iran at ng United Arab Emirates. Bagamat inaangkin ng Emirate ang mga isla, sinakop ito ng militar ng Iran sa pamamagitan ng puwersa. 1971 году. Ang mga islang ito ay nagsisilbing mga himpilan ng Iran na may mga nakalagay na mga misil, drone at mga kagamitan sa paglalagay ng mina. Dahil dito, makakakuha ang Estados Unidos ng estratehikong kontrol malapit sa kipot at mahahadlangan ng kakayahang militar ng Iran sa lugar na ito. Dito, pumapasok ang isang mahalagang punto. Noong Miyerkules, sinabi ng tagapagsalita ng parlamento ng Iran na si Mohammad Bagher Ghalibaf na ayon sa intelihensya, naghahanda ang mga kaaway ng Iran sa suporta ng isa sa mga bansa sa reyon ng isang operasyon para sakupin ang isa sa mga isla ng Iran. Malamang, ang tinutukoy ni Ghalibaf ay ang United Arab Emirates at ang pag-aangkin nila sa Abu Musa. Inihayag ng Emirates na handa silang magpadala ng pwersang pandagat sa kipot para sa magkasanib na operasyon kasama ang Estados Unidos. Isa pang layunin ay ang isla ng Kesh. Ito ang pinakamalaking isla sa Persian Gulf na matatagpuan sa timog baybay ng Iran. Dito mismo sa islang ito, sa mga underground tunnel, nakaimbak ang mga anti-ship missile, mga mina, mga drone, at iba pang mga sandatang pandigma. Sigurado akong nakita nyo na mga footage ng mga Iranian na nagpapakita ng mahahabang tunnel na imbakan nila. Karamihan ng mga ito ay kinunan sa isla ng Kesh. Dating paraiso ng mga turista ang Kesh dahil sa likas nitong ganda, pero ginawa na itong malaking base militar ng mga Iranian. Pero kailangan nating maintindihan na napakalaki ng isla at magiging napakahirap itong sakupin. Sa ngayon, inanunsyo ng Iran na nagmobilisa sila ng mahigit sa 1 milyong mamamayan sakaling magkaroon ng panlupang pagsalakay mula Estados Unidos. Iniulat ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps.
Sabi nila, lumalakas ang hangarin ng mga puwersang panlupa ng Iran na ipatikim sa mga Amerikano ang isang makasaysayang impyerno sa teritoryo ng Iran. Kasabay nito, iniulat ng Tasnim na maraming aplikasyon ang natatanggap mula sa kabataang Iranian na gustong sumali sa paramilitaryong milisya ng Basij ng Islamic Revolutionary Guard Corps. At syempre, sa regular na hukbo rin. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate, mag-avail ng bayad na subscription, mag-sponsor sa YouTube o gumamit ng PayPal, crypto wallets at BP. Lahat ng detalye ay nasa ibaba. Kung paano ito gawin, lahat ng link ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Link nasa video description. Ingat at paalam sa lahat.